Isang araw ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga demons, celestials, spirits, mythical beasts at mga tao. Sa pangunguna ng propeta na si Sid ay matagumpay na natalo ng mga tao ang apat na lahi. Para hindi na maulit muli ang digmaan ay isinelyo sa apat na magkakaibang libingan ang natitirang miyembro ng apat na lahi. Daang taon ang lumipas at nananatili pa ding mapayapa ang mundo at ito ay dahil sa Human Aegis Agency na walang tigil sa pag-oobserba sa mga libingan. Nasa pangangalaga ng Urza Federation ang libingan ng mga demons at isa si Kai Bento ang naatasan na magmatsyag palagi dito. Tuwing bumibisita sila dito kasama sila Ashran at Saki ay naglalaan siya ng 300 segundo na pag-oobserba para masigurado na nasa maayos pa rin ang pagkakaselyo sa mga demons. Pagkabalik nila sa agency ay nagpasya sila Kai na magsanay kalaban ng isang mythical beast type machine doll kahit paulit-ulit silang binabalaan ng system na hindi nila ito kaya. Buti na lang ay mabilis nakakilos si Saki para pahintuin ito bago pa mapuruhan si Kai. Napasabi na lang si Saki na kung buhay na sana si Kai nung naganap ang Great War ay baka nasa kasaysayan na din ang pangalan nito. Dito na nila napag-usapan si Sid at hindi pa din makapaniwala si Saki na nagawa nitong matalo ang apat na lahi. Hindi lang ang mga tao ang may kinikilalang hero dahil ang ibang lahi ay mayroon ding hero katulad nila Vanessa sa panig ng mga demons, Alfreya ng celestials, Kyoko ng spirits at Rat ng mythical beasts. Pero dahil sa Shining Sword na ibinigay kay Sid ay hindi naging imposible para sa kanya na talunin ang mga ito. Bigla nilang naalala ang promotion ng isa nilang kasamahan na si Jin kaya natanong ni Saki sila Kai kung ano ang magandang gawin para ipagdiwang ito. Nakatanggap naman ng mensahe si Kai mula kay Jin at gusto nito na magkita sila bukas ng umaga. Kinabukasan ng umaga ay nagkita sila sa 9th Terminal katapos ng morning training ni Kai. Dahil malilipat na si Jin sa Urzek ay gusto niya na makasama muna si Kai. Habang papatawid sila ay muli nilang napag-usapan ang araw nung dinala si Kai ng ama ni Jin sa libingan ng mga demon 10 taong gulang pa lang siya. Nakita niya dito ang espada ni Sid pero dahil hindi niya ito nakuha ay walang naniwala sa kanya. Pagkatawid nila ay bigla na lang nagbago ang tingin ni Kai sa paligid. Tanging siya lang ang nakakakita nito kaya nagtataka si Jin pati ang ibang tumatawid. Ilang sandali lang ay dito na tuluyang nagbago ang buong paligid. Natulala na lang siya sa kanyang mga nakikita hanggang sa may magpakitang demon sa kanya. Kagad itong umatake kaya ginawa niyang panangga ang lagayan ng kanyang sandata. Pagkaatake nito muli ay dali-dali niyang ginamit ang kanyang sandata dahilan para ikagulat ito ng demon. Muli itong umatake at dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para mailigpit ito. Ang problema ay may isa na namang demon ang nagpakita. Aatake na sana ito nang biglang dumating sila Saki para iligtas si Kai. Habang papalayo sila sa demon ay dito nagtaka si Kai na hindi siya kilala ng mga ito. Sinabi niya na magkakasama sila sa isang unit sa Human Aegis Agency pero hindi din ito alam nila Saki. Kaya nabanggit na din ni Saki na miyembro sila ng Resistance o ang Human Rebel Army. Dito na nalaman ni Kai na natalo pala ang humanity sa Great War na siyang kasalungat sa pagkakaalam niya. Kaya sa ngayon ay pinamumunuan na ng apat na lahi ang iba't ibang parte ng mundo. Nagtungo sila sa Neo Vashal kung saan nagtatago ang mga nakaligtas na mga tao. Hindi pa din maintindihan ni Kai kung paano natalo ang humanity. Nang tinanong niya ang nangyari sa kanilang hero o kay Sid ay hindi din pala ito kilala nila Saki. Biglang dumating ang main core na pinamumunuan ni Jin. Ang buong akala ng lahat ay isang lalaki si Jin kaya pagkalampas nito sa kanya ay tinanong niya ito kung bakit nagpapanggap itong isang lalaki. Alam niya na pangarap nito na lampasan ng kanyang ama bilang isang anak na babae. Dito na siya hinawakan ni Fallen at nagpatuloy na si Jin sa paglalakad. Pagsapit ng gabi ay tiningnan niya ang mga dokumento at nalaman niya na tanging ang mga records lang nila ni Sid ang nawawala. Bigla niyang naalala ang mga graveyards at dito na siya nagtaka kung bakit mayroon pa din ito kahit wala si Sid. Kinabukasan ng umaga ay hiniram niya kay Ashura ng sasakyan para magtungo sa malapit na graveyard. Malakas ang kanyang kutob na andito ang espada ni Sid at hindi nga siya nagkamali. Nang hinawakan niya ito ay nakarinig siya ng boses na binabanggit ang World Coordinate Key na code holder. Nang binanggit niya ang code holder ay biglang may nagbukas na pinto at napasok siya dito. Nakita niya sa unahan ng isang babae na nakagapo sa maraming kadena at dahil sa pakpak nito ay hindi niya masabi kung isa ba itong anghel o isang demon. Nakiusap ito sa kanya na kung pwede ay pakawalan niya umano ito sa pagkakagapos. Nagpakilala ito sa pangalang Rin at dahil hindi naman ito parang isang demon ay nagpasya siya na tulungan ito.
Ginamit niya ang kanyang sandata ngunit hindi ito umuubra sa kadena. Dito niya na naalala ang Shining Sword at nang binanggit niya ang Code Holder ay kaagad na nag-transform ang kanyang sandata. Gamit ito ay madali lang niyang naputol ang mga kadena dahilan para makawala na si Rin. Ngunit bigla na lang itong lumayo sa kanya at tinawag ang Demon Hero o si Vanessa. Nakipaglaban pala ito kay Vanessa at inakala din ito na isang low-rank demon si Kai na ipinadala ni Vanessa. Bigla itong umatake pero madali lang itong kinansel ni Kai. Katapos ay dito na nilinaw ni Kai na isa siyang tao at hindi isang demon. Tinanong niya naman si Rin kung anong lahi ito na bibilang pero ayaw itong sabihin ni Rin. Hindi niya na ito pinilit pa at dito na din niya sinabi ang kanyang pangalan. Habang pinag-uusapan nila si Vanessa ay bigla na lang may lumitaw na kung anong nilalang sa likuran ni Rin. Walang tigil itong umatake sa kanila kaya minabuti nila na tumakbo na lang. Ang problema ay nagawa nitong madakip si Rin pero mabilis namang kumilos si Kai para iligtas ito. Dito na napansin ng halimaw ang hawak na sandata ni Kai na tinawag nitong Forbidden Sword. Dahil nakapagbukas din si Kai ng lagusan pabalik sa graveyard ay dali-dali silang pumasok dito. Nang malaman ni Rin na nasakop na ng mga demons ang ibang syudad ng mga tao ay nagtaka siya dahil hindi ito ang pagkakaalam niya. Bigla niyang naalala na nung bago pa sila maglaban ni Vanessa ay unti-unti na umanong nananalo ang mga tao dahil dumating na ang hero ng mga tao. Kaya tinanong kagad ni Kai si Rin kung kilala din ba nito si Sid ngunit hindi din ito alam ni Rin. Gayunpaman ay natutuwa pa din si Kai na magkapareho sila ng naaalala ni Rin. Dahil natatago ni Rin ang kanyang pakpak ay nagpa siya si Kai na isama ito sa hideout ng mga tao. Pagsapit ng gabi ay napag-usapan nila ang kalagayan ng mundo na kabaliktaran sa kanilang naaalala. Gusto nila pareho na makaalis sa mundong ito at bumalik na sa mundo na nasa kanilang mga alaala. Makalipas ang ilang oras ay bigla na lang may naramdamang malakas na mahika si Rin. Kasalukuyan na pala silang inaatake ng mga demons kaya kaagad na pinalikas ang mga tao. Mabilis namang kumilos sila Kai para magtungo sa kinaroroonan ng mga demons. Kaya nang aatakihin na sana ng isang demon si Saki ay nagawa itong mailigtas ni Kai. Maging si Ashra na unti-unti nang nagiging bato ay nailigtas din niya. Pagkaatake ng ibang demons ay kumilos na din si Rin para tulungan siya. Dahil sa ipinakitang galing nila Kai ay naisip ni Saki na dalhin sila sa Rebel Army Headquarters. Habang patungo sila dito ay nalaman na din ni Kai ang nangyari sa ama ni Jin. Nagretiro na umano ito 2 taon na ang nakakaraan kaya si Jin na ang pumalit dito. Pagkadating nila sa headquarters ay muli nilang napag-usapan ang sinasabi ni Kai na galing siya sa mundo kung saan nanalo ang mga tao sa Great War. Ayaw maniwala sa kanya ng ibang opisyal pero nang binanggit niya ang palayaw ng ama at lolo ni Jin ay ikinagulat ito ni Jin. Nang matapos ang kanilang pagpupulong ay sinundo sila Kai ni Fallen dahil nais umano silang makausap ni Jin. Sa pagkakataon na ito ay nagdamit babae na si Jin dahil iilan lang umano ang nakakaalam na isa siyang babae. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na sinabi kina Kai ang naiisip nitong plano. Balak niya umano na makipagtulungan sa ibang human city para atakihin ang mga demons na nais sakupin ng Neo Vashal. Ang problema ay siguradong mas maraming demon lang ang aatake sa kanila kung gawin nila ito. May naisip namang plano si Kai at ito ay direktang atakihin nila si Vanessa. Sa isip-isip niya ay posibleng matalo niya ito kung gagamitin niya ang espada ni Sid. Nilinaw niya kina Jin na sila ang makikipaglaban kay Vanessa at ipinaliwanag niya na din ang kanyang plano. Dahil walang naging problema dito si Jin ay pumayag siya na isagawa nila ito. Matapos nilang makapaghanda ay kaagad silang bumiyahe patungo sa Government Palace kung saan naruroon si Vanessa. Pagkadating nila dito ay nilabanan muna nila ang mga demon na nakabantay sa labas. Dahil sa kombinasyon ng kapangyarihan ni Rin at ng sandata ni Kai ay mabilis lang nilang tinalo ang mga ito. Katapos ay dali-dali din silang pumasok sa Government Palace. Ngunit sinalubong naman sila dito ng isang demon kaya nagpa siya si Fallen na siya na ang haharap dito. Nagtungo naman ang iba sa pinagkulungan ng mga bihag para iligtas ang mga ito. Pagkapasok nila Kai sa isang silid ay bigla na lang may umatake kay Jin pero dahil sa kanyang Sacred Light Garment ay hindi siya tinablan. Pinuuna niya sila Kai sa taas at sila na umano ang bahala sa demon. Dumaan muna sila sa kinaroroonan ng Breaker dahil dito nakatalaga sila Ashran at Saki. Nang magpatuloy na sila Kai at Rin ay may nadaanan naman silang grupo ng mga demon. Pagkaatake ng mga ito ay bigla na lang hinila ni Rin si Kai papunta sa hagdan para makatuloy ito at siya na ang haharap sa mga demons.
Hindi maintindihan ng mga demons kung saang lahi na bibilang si Rin dahil iba't ibang lahi ang naamoy nila dito. Matagumpay na nakarating si Kai sa kinaroroonan ni Vanessa at ito pala ay isang succubus. Akala ni Vanessa ay siya ang commander ng Human Rebel Army na gumagamit ng Elven Garment. Kaya sinabi niya na isa lang siyang outsider at galing siya sa mundo kung saan natalo ang mga demons. Nang malaman ni Vanessa na mga tao ang tumalo sa mga demons ay bigla siyang napatawa ng malakas. Ngunit nang mabanggit ni Kai ang pangalang Sid ay nagulat si Vanessa. May nalalaman din pala ito tungkol sa graveyard, code holder at world reincarnation. Pero hindi na nito inintindi pa ang mga ito at dito na ito nagsimulang umatake na kinaansel lang ni Kai. Naglaban silang dalawa at dahil sa kakayahan ng sandata ni Kai ay naisip ni Vanessa na galing din ito sa mundong pinanggalingan ni Kai. Dahil dito ay kaagad na napagamit si Vanessa ng isa sa pinakamalakas niyang atake. Nagpatuloy lang ito sa pagpapakawala ng malalakas na atake at buti na lang ay naiiwasan ni Kai ang mga ito sa tulong ng code holder. Bigla na lang may umatake kay Vanessa at ito pala ay kagagawa ni Rin. Pero may iba pang naramdaman si Vanessa at ito naman ay ang nilalang na nakalaban nila Kai. Nais nito na iligpit si Vanessa ngunit hindi basta-basta nagpadaig lang si Vanessa dito. Ginamitan ito ni Vanessa ng napakalakas niyang atake ngunit buhay pa din ito. Pero dahil sa matinding pinsala na natamo nito ay nagpa siya ito na umatras muna. Hindi na mapigilan ni Rin na manginig sa takot dahil ibang-iba umano ang Vanessa na kaharap nila ngayon kumpara sa Vanessa na nakalaban niya. Minabuti niya na hawakan na lang ito at ikulong kasama niya sa kanyang shadow prison para magkaroon pa ng pagkakataon si Kai na makatakbo. Ngunit hindi din ito umubra kay Vanessa dahilan para mapuruhan siya ng atake nito. Dito na sumugod si Kai pero naunahan lang siya ng atake ni Vanessa. Sa sobrang lakas ng atake nito ay inakala kaagad ni Rin na patay na si Kai. Dahil dito ay napilitan na siya na ilabas ang totoo niyang kapangyarihan. Walang tigil niyang inatake si Vanessa pero di rin nagtagal ay nagawa siyang mapigilan nito. Kaya nag-activate na lang siya ng isang sumpa nang sa gayon ay maisama niya din si Vanessa sa kamatayan. Ngunit bigla na lang siyang nanghina dahil may nakahanda na palang pangontrang spell si Vanessa para sa mga magical spells ng kanyang mga makakalaban. Wala nang nagawa si Rin kundi panghinaan na lang ng loob. Nagpa siya si Vanessa na iligpit na siya ngunit nagulat na lang ito nang mailigtas siya ni Kai. Hindi makapaniwala si Vanessa na nakaligtas si Kai sa kanyang atake kanina. Muling inalala ni Kai kung paano siya nakaligtas gamit ang code holder. Muling ipinaramdam ni Vanessa ang kanyang kapangyarihan para ipakita kay Kai kung gaano kaina ang mga tao. Ngunit nang maghahanda na siya sa pag-atake ay dito na nagbigay ng hudyat si Kai na patayin ang breaker. Nawala ng vision si Vanessa kay Kai at hindi din niya ito maramdaman dahil wala itong magical power. Gayunpaman ay nakita niya pa din ang code holder na kaagad niyang inatake. Ngunit ito pala ay si Rin dahil nasa likuran niya na pala si Kai. Ginamit ni Kai ang kanyang atake na 10 taon niya nang sinasani at nagawa niyang mapuruhan si Vanessa. Katapos ay inihagis sa kanya ni Rin ang code holder at wala nang nagawa pa si Vanessa para pigilan ito. Bago pa man itong tuluyan na maglaho ay muli nitong binanggit ang pangalan ni Sid dahil naalala niya na ang lahat. Alam umano ni Sid na magkakaroon ng world reincarnation dahilan para ikagulat ito ni Kai. Sinabihan sila ni Vanessa na hanapin ang may gawa nito at posibleng isa ito sa natitirang 3 heroes. Dagdag pa niya na matapos makita ni Sid ang mga posibleng mangyayari sa mundo ay ipinaubaya umano nito sa kanya ang code holder dahil ito ang nag-iisang susi para ibalik sa dati ang mundo. Bagamat naging magkalaban sila ni Sid ay may ibang pangyayari pa ang naganap na hindi alam ng karamihang tao at ito ay ang Forbidden Code o ang Zero Code na isang mapanggulong mahika. Dahil naubusan na ng oras si Vanessa ay dito na natapos ang kanilang pag-uusap. Pagsikat ng araw ay kaagad na ibinalita sa ibang federasyon ang pagkatalo ng mga demons. Matapos nilang makapagpahinga ay kinausap ni Jean sila Kai. Sinabi ni Jean ang plano niyang lisanin ang Urza at magtungo sa iba pang federasyon para tulungan ang mga ito. Gusto niya na isama si Kai sa pakikipaglaban nila sa mga celestial spirits at mythical beasts para matapos na ang digmaan. Dahil wala namang problema dito si Kai ay nagpasya siya na tanggapin ang alok ni Jean. Nagpasya din si Rin na sumama dahil gusto niya na andan din siya kung nasaan man si Kai. Habang inihahanda nila Jean ang kanilang mga dadalhin ay minabuti nila Kai na tumulong muna sa paglilinis. Ilang sandali lang ay may naamoy na demon si Rin at dito na na-activate ang demon barrier. Nakita nila ang isang succubus na nagpakilala sa pangalang Hein Merrill at kapatid pala ito ni Vanessa.
Para hindi na maglaban-laban pa ang mga tao at mga demons ay may inalok itong kasunduan kay Kai. Hahayaan umano nila ang mga tao na manatili sa royal capital pero kailangan hawak pa din ng mga demons ang ibang teritoryo. Dahil hindi ito madedesisyonan nila Kai ay minabuti nila na ipaalam muna ito kay Jean. Bago umalis sila Hein Merrill ay binalaan niya sila Kai na kung may plano umano sila na magtungo sa Celestial Grounds ay mag-ingat lang sila sa heroes na mga ito o kay Alfrea dahil parang may kakaiba sa mga kinikilos nito. Makalipas ang 5 araw ay bumiyahe na sila Kai patungong Law Federation kung saan ito ang sinakop ng mga Celestials. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng Urza ay may namataan na silang isang dragon. Sinubukan nila itong polanan ng bala ngunit hindi umubra ang kanilang mga baril. Dito na kumilos sila Kai at nagawa nila itong masaktan dahilan para mapilitan itong umatras. Minabuti nila na huminto muna at tulungan ng mga sasakyan na inatake ng dragon. Dahil inabutan sila ng gabi ay nagpasya si Jean na bukas na lang sila magpatuloy sa biyahe. Nang makausap ni Kai si Jean ay sinabi niya ang kanyang hinala na baka nagmamatsyag ang dragon matapos mabalitaan ng mga ito ang pagkatalo ni Vanessa. Kampante naman si Jean na magiging okay lang ang mga naiwan nila dahil may inihanda silang sapat na pangdepensa dito. Kinabukasan ng umaga ay nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe. Hapon na nang makarating sila sa headquarters ng Law Rebel Army at hindi nila inaasahan ang mainit na pagsalubong ng mga taga rito sa kanila. Pinangunahan ng advisor na si Zephyr ng pagsalubong sa kanila na siya palang master ni Fallen. Sinamahan sila nito papunta sa commander ng Law Federation na si Dante. Ipinaalala muna nito sa kanila kung anong klaseng ugali mayroon si Dante at hiningi na din ang kanilang pag-intindi. Pagkadating nila sa tapat ng opisina nito ay nakilala naman nila ang assistant commander na si Cubery. Kagad naramdaman ni Rin na may kakaiba dito pero hindi niya ito sinabi kay Kai. Pagkapasok nila ay sermon kagad ang sumalubong sa kanila dahil nag-aantay umano ito ng ilang oras. Paliwanag ni Jean ay inatake sila ng dragon at kailangan nilang huminto para tulungan ang mga sugatan. Kahit anong sabihin niya ay nagsusungit pa din si Dante kaya pinayuhan niya na lang ito kung gusto nitong purihin siya ng kanyang mga nasasakupan. Nagkaroon sila ng pagpupulong at matapos ipaliwanag ni Zephyr ng sitwasyon sa Elven Forest ay nagpasya si Jean na pangunahan ng paggalugad dito. Hindi makapaniwala ang lahat na ang isang commander na kagaya kay Jean ay gagawa ng ganitong desisyon. Hiniram niya ang mga elite troops ni Dante dahil ang mga ito ang isasama niya. Kinabukasan mismo ng umaga ay kaagad silang nagtungo sa Elven Forest. Maghapon silang nanggalugad dito at ligtas naman silang nakabalik ng headquarters. Kinabukasan ay nagkaroon ulit sila ng pagpupulong para ipaliwanag ni Jean ang kanilang mga natuklasan kahapon sa Elven Forest. Sa ngayon ay ipagpapatuloy pa nila ang paggalugad at para makapagplano na din sila ng pagsalakay. Hindi sumipot sa pagpupulong si Dante at Cubery dahil naiinis na si Dante sa mga ginagawa ni Jean. Dahil nababahala ito na maimpluwensyahan ni Jean ang kanyang mga sundalo ay may iminungkahi si Cubery sa kanya. Matapos niya itong makita ay ipinatawag niya si Zephyr dahil papangunahan niya ang kanilang hukbo papuntang Elven Forest. Balak niya na manghuli ng mga Celestials para gawing prisoners of war. Aalis din sila kagad at ayaw niyang malaman nila Jean ang gagawin nilang operasyon. Wala nang nagawa pa si Zephyr kundi sundin na lang si Dante. Kinausap ni Rin sila Kai dahil gusto niya nang sabihin ang bumabagabag sa kanya. Bagamat hindi pa siya sigurado ay malakas ang kutob niya na hindi isang tao si Cubery. Matapos ang mga naging desisyon ni Alfrea para sa alyansa ng mga Celestials ay nagpa siya ang Great Elder ng mga Elves kasama ang Shrine Maiden na si Riren na kausapin siya. Pero nagulat sila nang makita na katabi nito ang halimaw na umatake dati kina Kai. Gusto ni Alfrea na putulin na ang pakikipag-alyansa sa mga elves, dwarves at fairies dahil hindi na umano sila kailangan nito. Bigla itong lumikha ng barrier para ikulong ang Great Elder habang si Riren naman ay tumilapon dahilan para mahulog ito sa Elven Forest. Nang magkamalay siya ay kaagad niyang ipinatawag ang lahat para ipaalam dito ang nangyari sa kanilang Great Elder. Tinanong naman siya ng isang elf kung ano umano ang gagawin nila sa mga tao na nadakip ng mga ito. Dito lang niya naalala ang pagkatalo ni Vanessa sa kamay ng mga tao. Kasalukuyan namang hinahanap na nila Kai sila Dante matapos biglang mawala ang mga ito. Malakas ang kutob ni Kai na may nag-udyok kay Dante na gawin ito at alam niyang si Cubery ito. Malaki ang posibilidad na isa itong Elven spy na itinatago lang ang kanyang tenga. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap ay nakita na nila ang mga sandata ng Law Rebel Army. Biglang may naamoy na kakaiba si Rin at sa tingin niya ay galing ito sa isang elf.
Sinundan nila ang amoy hanggang sa mapunta sila sa isang magic circle na gate pala papunta sa mismong tirahan ng mga Celestials. Ilang sandali lang ay bigla na lang silang may nakitang isang fairy na abala sa paghabol sa paru-paro. Bumangga ito kay Ashran at dito lang sila napansin nito. Nang malaman nito ng mga tao sila ay dali-dali itong tumakbo pabalik sa takot na baka siya kainin. Dahil dito ay natuntunan nila ang mismong tirahan ng mga elves. Hinarap sila ni Cubery kaya nakumpirma na nila na isa nga itong elven spy. Hawak umano ng mga ito sila Dante at para pakawalan nila ang mga ito ay may isang kondisyon sila. Ito ay kailangan umano muna nilang labanan ang mga anghel. Dahil natalo nila si Vanessa ay malaki ang posibilidad na matalo din nila si Alfrea. Dinala sila sa kinaroroonan ni Riren para ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Sinabi lahat ni Riren ang mga nangyari at kung paano naging kalaban na nila ang mga anghel. Sa ngayon ay nais nilang may salba ang kanilang Great Elder na kasalukuyang bihag ni Alfrea. Humingi naman si Fallen ng katibayan para masigurado na hindi ito isang patibong lang at baka pagkadating nila sa palasyo ng mga anghel ay tambangan lang sila. Nagboluntaryo si Cubery na sumama sa kanila na pwede umano nilang iligpit kagad sakali mang nagsisinungaling lang si Riren. Ngunit hindi pumayag si Fallen dahil hindi may kukumpara ang isang buhay ni Cubery sa buhay nilang anim kasama pa ang ibang bihag ng mga ito. Dahil dito ay nagpasya si Riren na siya na lang ang sasama sa pagpunta sa palasyo ng mga anghel. Kinagabihan ay kinausap niya si Kai matapos niyang malaman mula kay Jean na si Kai pala ang tumalo kay Vanessa. Gusto niyang makasigurado kung makakaya ba talaga ni Kai na matalo si Alfrea. Dahil kung hindi ay baka pare-pareho lang silang mamatay bukas. Sinamantala naman ni Kai ang pagkakataon na ito na tanungin si Riren kung may kilala ba itong Sid. Ngunit hindi din ito kilala ni Riren kaya naisip niya na baka si Alfrea lang din ang nakakakilala dito sa lahi ng mga Celestials. Kinabukasan mismo ng umaga ay kaagad din silang nagtungo sa Angel Palace. Nakaamoy ng hindi maganda si Riren at ito pala ay dahil may nasusunog sa unahan. Dahil hindi pa naman mga patay ang mga anghel na nakahandusay dito ay hinayaan na lang nila ang mga ito at dumiretso na sila. Pagkadating nila sa isang palapag ay bigla na lang silang inatake na kagagawa ng War Angel na si Vicious. Ito pala ang umatake sa mga anghel sa baba dahil hindi sumusunod ang mga ito kay Alfrea. Pagkaatake nito muli ay dito na kumilos sila Fallen para kalabanin ito. Kasama sila Ashran at Saki ay nagpasya sila na ang haharap dito para makadiretso na sila Kai. Ngunit pagkaakyat nila Kai sa sumunod na palapag ay may umatake na naman sa kanila. Ito ay si Rafaelo at nagpasya naman si Rin na siya na ang bahala dito. Dahil dito ay nakadiretso sila Kai hanggang sa makarating na sila mismo sa palapag kung nasaan sila Alfrea. Tinawag ni Riren ang kanilang Great Elder at dito lang ito nagising. Nais ni Alfrea na simula na ang execution sa Great Elder kaya hindi na nakapagpigil pa si Riren na ilabas ang kanyang sama ng loob. Pagkaatake ni Alfrea sa kanya ay mabilis na kumilos si Kai para sanggain ito. Katapos ay kumilos na din si Jean para atakihin si Alfrea at kahit sinubukan pa itong sanggain ni Alfrea ay hindi umubra ang kanyang magic barrier. Isa palang elven vow ang gamit ni Jean kaya pinaalala sa kanya ang nagiging kapalit sa paggamit nito. Dahil dito ay nalaman ni Kai na may kapalit na kapahamakan pala sa buhay ni Jean ang paggamit nito. Pagkaatake muli ni Alfrea ay mabilis na ginamit ni Riren ang kanyang third princess para sanggain ito. Minabuti nila na iligtas muna ang Great Elder para mas lumaki ang tsansa nila na manalo kay Alfrea. Sa tulong ni Kai ay matagumpay na nakalapit si Riren sa Great Elder ngunit hindi umubra ang kanyang sandata para basagin ang pinagkulungan nito. Dito niya na napagtanto kung paano nagagamit ni Alfrea ng sabay-sabay ang mga malalakas na atake. Naisip niya na ito siguro ang rason bakit bigla na lang itong nagbago. Dahil dito ay nagpasya na si Alfrea na ipakilala na sa kanila ang bago nitong kaalyansa na si Last Riser. Habang patuloy ang pakikipaglaban nila rin sa ibang anghel ay nagkaroon na din sila ng pagkakataon na matalo ang mga ito. Kaya naisip din kaagad ni Fallen na hindi nagseryoso ang mga ito at gusto lang nila na may magligtas sa Great Elder. Simula umano nang magbago si Alfrea ay hinintay na talaga nila ang pagkakataon na ito. Pagkaatake ni Last Riser kina Kai ay tumilapon si Jean sa lakas nito. Buti na lang ay nailigtas ito ni Rin kaya nagawa nitong makaatake din. Tinanong ni Kai si Alfrea kung ito ba ang may pakana ng World Reincarnation ngunit wala din pala itong alam. Nang binanggit ni Kai ang pangalan ni Sid ay dito na din nagsimulang maalala ni Alfrea si Sid. Dahil dito ay inatake na siya ni Last Riser sa pagkabahala nito na babalik na siya sa katinoan.
Gamit ang Zero Code ay tatanggalin na din ito ang Alfreya Code sa mundong ito. Hinigop nito si Alfreya sa ibang dimensyon at pati siya ay umalis na din. Akala nila kaya ay tapos na ang laban ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang bumalik si Alfreya na ibang-iba na sa totoo nitong katauhan. Naisip nila kay na hindi lang pala ang mundo ang pwedeng mabago dahil pati din pala ang isang hero. Bigla itong umatake kaya mabilis na lumikha ng magic barrier si Rin. Ang problema ay hindi ito naging sapat para sanggain ang atake ni Alfreya. Pagka-atake nito muli ay ginamit naman ni Riren ang Sixth Princess ngunit hindi niya inaasahan na susugod din pala ito. Mabilis na kumilos si Kai bago pa man mailigpit ni Alfreya si Riren. Nagpalitan sila ng atake hanggang sa magpasya si Alfreya na ilabas ang totoong lakas ng kanyang espada. Gayunpaman ay makikita pa din sa kanilang dalawa na mas nakakalamang si Kai pagdating sa sword skills. Kaya naisip ni Alfreya na paguhuin na lang ang buong Angel Palace. Dito na humingi ng pabor si Riren kay Jean para humingi ng lakas dito. Paulit-ulit na inatake ni Kai si Alfreya hanggang sa mabasag niya ang panangga nito na siya namang mas ikinagalit pa nito. Hindi naman pinalampas pa nila Jean ang pagkakataon na ito para isagawa ang kanilang plano ni Riren. Dahil abala si Alfreya kay Kai ay nagawa nila itong mapuruhan. Katapos ay dali-dali namang kumilo si Kai para tuluyan na itong pabagsakin. Matagumpay nila itong natalo at dito na ito nabalik sa katinoan. Kaya di rin nagtagal ay nakawala na din ang Great Elder sa pagkakakulong. Bago pa man tuluyang maglaho si Alfreya ay sinabi niya din ang kanyang mga naaalala tungkol kay Sid. May mga binanggit umano ito na hindi niya maintindihan at baka sa mukha nito ang pagkabigo. Dagdag pa ni Alfreya na ang sanhi ng World Reincarnation ay galit at puot. Kaya kailangan nilang pabagsakin ang puot na nagkukubli sa mundong ito. Habang wala pang malay si Rin ay muli na naman niyang napanaginipan ang mga pangyayari na kasama niya si Sid at hinahabol sila ni Last Riser. Nang magising siya ay kaagad niyang niyakap si Kai at wala siyang kaalam-alam na nasa tabi lang din pala niya si Jean. Dahil sa pagligtas niya kanina dito kung saan nakita nito ang kanyang pakpak ay dito na nakumpirma ni Jean na hindi nga siya isang tao. Pero dahil sa mga naitulong niya sa panig ng mga tao ay hindi na siya pinagdudahan ni Jean. Kinabukasan ng umaga ay nagkaroon ng kasunduan sila Jean at ng panig ng mga Celestials. Ito ay bawal pumasok sa syudad ng mga tao ang mga Celestials at gayon din ang mga tao sa Elven Forest. At bilang pasasalamat sa kanilang tulong ay may inihandog ang mga dwarves kina Jean at Kai. Sa ngayon ay gusto ng mga Celestials na malaman ang katotohanan sa nangyari kay Alfreya. Dahil plano nila Jean na kalabanin din ng mga spirits at mythical beasts ay nagpa siya ang Great Elder na ipasama sa mga ito si Riren. Ikinagulat na lang ito ni Riren pero wala na siyang nagawa sa desisyon ng Great Elder. Nang makabalik na sila sa Law Federation Headquarters ay ipinaalam ni Jean kay Dante ang napagkasundoan nila ng Great Elder. Plano nila ngayon na magtungo naman sa Timog para tulungan ang Yulan Rebel Army. Matapos mabalitaan ng mga spirits at mythical beasts ang nangyari kay Alfreya ay kaagad na nakipagkita ang hero ng mga spirits na si Kyoko sa hero ng mythical beast na si Rat. Alam na pala ni Ryoko ang pinaplano ni Rat na lipulin na ang mga spirits dahilan para maglaban silang dalawa. Sa una ay nakakalamang pa si Rat dahil sa taglay niyang lakas. Pero nang ginamit na ni Ryoko ang kanyang kapangyarihan ay dito na nahirapan si Rat. Dahil hindi na siya makaganti kay Ryoko ay dito niya na pinalabas si Last Riser. Buti na lang ay mabilis nakakilo si Ryoko bago pa siya mailigpit nito. Nang bumiyahe na sila Kai ay dumaan sila sa itinurong daan ni Riren na siyang shortcut patungong Yulan Federation. Gayunpaman ay tatagal pa din ang kanilang biyahe ng 3 araw kaya bago pa sumapit ang gabi ay huminto muna sila kung saan may alam si Riren na hot springs. Pero nang sumapit na ang gabi ay bigla na lang may umatake sa kanila na isang behemoth. Kaagad na kumilos sila Kai at Fallen para labanan ito ngunit hindi umuubra dito ang kanilang mga atake. Minabuti nila na umatras muna para makapagplano sila kung paano nila ito tatalunin. Inatasan ni Jean ang ibang grupo na mauna at ang iba naman ay tumulong sa mga sugatan. Dahil nasa teritoryo pa sila ng Celestials ay may naisip na paraan si Jean at kakailanganin nila dito ang tulong ni Riren. Muli nilang nilabanan ang behemoth para madala nila ito sa inihandang patibong ni Riren. Naging matagumpay ang kanilang plano pero nagkaroon naman ng pinsala si Kai sa pagligtas niya kay Rin. Kaagad siyang pinagaling ni Riren at katapos ay nagpahinga muna sila sa bagong kampo. Makalipas ang ilang oras ay bigla na lang silang nakarinig ng boses ng isang babae na ginigising sila at puntahan umano nila ito.
Sinabi nila ang kanilang mga narinig kay Riren at dahil alam ni Riren ang gusali na inilarawan ni Kai ay nagpasya silang apat na magtungo dito. Pero nilinaw ni Riren na hindi ang mga Celestials ang may gawa nito at baka mga tao lang din. Dito na naalala ni Kai ang megalith na siyang tawag sa mga gusali na hindi matukoy ang pinagmulan at isa sa halimbawa dito ay ang mga graveyards. Pagkadating nila dito ay muli nilang narinig ang boses ng babae na pinapapasok sila dahil natunto na umano nila ang sentro ng mundo. Dahil si Riren lang ang hindi nakakarinig ng boses ay minabuti nila na gawin na lang itong bantay habang nasa loob sila. Makalipas ang ilang segundong paglalakad ay nakita nila sa unahan ang malaking rebulto. Napansin ni Kai na parang nakita niya na ito pero hindi niya lang maalala kung saan. Muli nilang narinig ang boses ng babae at dito na nila nalaman na galing pala sa rebulto na ito ang boses. Matagal na umano nitong hinihintay ang pagbisita ng taong karapat-dapat na pumalit kay Sid. Dito na naalala ni Kai na ito pala ang prophetic god na nasa painting at siyang nagbigay ng shining sword kay Sid o mas kilala din bilang si Arsla Soulaka. Ayon dito na ginawa niya umano ang code holder para protektahan ng mga tao. Kaya dito lang din napagtanto ni Kai na ito din pala ang boses na narinig niya nung matapos niyang makuha ang code holder. Natanong niya dito kung ano ba talaga ang world reincarnation. Ngunit hindi din umano nito masasagot ang tanong ni Kai basta ang sigurado lang umano sa kanya na dahil sa world reincarnation ay natanggal ang presensya ni Sid at ang kasaysayan na nanalo ang mga tao sa Great War. Kagad naman itong kinontra ni Jean dahil hindi niya umano matatanggap na isang false world lang ang kanilang mundo. Ilang dekada na silang nakikipaglaban at ang mga paghihirap at sakripisyo nila ay parang nagmumukha lang peke kung babasehan ang mga sinasabi ng prophetic god. Nilinaw naman ng prophetic god na kabaliktaran nito sa kanyang sinasabi. Dahil sa world reincarnation ay mababaliktad ang kapalaran ng mga tao pero sa ngayon ay hindi pa ito kumpleto sa kadahilan ng hindi pa tuluyang naglalaho ang lahi ng mga tao. At ito ay dahil sa mga pagsusumikap nila Jean na hindi tuluyang magpatalo kaya lahat ng kanilang sakripisyo ay totoo. Dito na din sinabi ang misyon na ibibigay kay Jean at ito pala ay siya ang napili na pumalit sa pwesto ni Sid para itama ang mundo. Bagamat isa din sana si Kai sa nakikitaan ng potensyal ay hindi naman siya talaga taga rito. Dahil dito ay si Jean na lang ang napili nito na mamuno para itama ang mundo. Para mapagtagumpayan nila ang misyon ay kailangan nilang talunin hindi lang ang mga natitirang lahi kundi si Last Riser din. Para naman kina Kai at Rin ay nais ng prophetic god na ipagpatuloy lang nila ang pagsuporta kay Jean. Pagkalabas nila ay minabuti ni Jean na hindi muna ipaalam kay Riren ang mga nangyari sa loob. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at ipinagpatuloy na nila ang kanilang biyahe. Pagkadating nila sa teritoryo ng Yulen Federation ay una nilang nakita ang graveyard. Nagpasya sila na bumaba muna hanggang sa maramdaman ni Rin na napapalibutan na sila. Ito pala ay mga spirits kaya kaagad silang naghanda para makipaglaban. Sinubukan nilang polanan ng bala ang mga ito ngunit wala itong silbi kaya inutusan ni Jean ang iba na pumasok sa kanilang sasakyan. Alam ni Kai na ang tanging paraan lang para mapuksa ang mga ito ay kailangan itong sunugin. Dito na biglang dumating ang mga miyembro ng Yulen Rebel Army para bugahan ng apoy ang mga ito. Sinusubukan pa ng mga ito na magtipon-tipon pero inunahan na ito ng kanilang commander na si Balmong. Ngunit makalipas lang din ng ilang minuto ay bigla na lang lumitaw ang mas marami pang spirits. Sa pagkakataon na ito ay hindi na umuubra ang sandata ng Yulen Rebel Army. Buti na lang ay may naisip na paraan si Kai at pinaghanda ang lahat para sa pagtakas. Ginamit niya ang Sacred Light Elven Bullet at dito na sila nagkaroon ng pagkakataon na makalabas. Habang papalayo sila ay kinausap ni Balmong si Jean at dito niya na sinabi ang totoong pakay talaga nila bakit sila nandito. Nagtungo sila sa kakaibang lawa dahil ito umano ang balak nilang imbestigahan. Pero ayon kay Rin ay hindi ito isang lawa at dito na din ito nagtransform na si Kyoko pala. Bigla itong umatake pero buti na lang ay mabilis silang nakakilos para ilagan ito. Sinubukan nilang magbuga ng apoy dito ngunit hindi ito umubra. Muli itong umatake kaya dito na ginamit ni Kai ang code holder. Dahil nakilala ni Kyoko ang code holder ay kaagad itong naramdaman ni Last Riser. Nagtataka si Kyoko kung bakit hawak ni Kai ang code holder dahil ang pagkakaalam niya ay pagmamayari ito ni Sid. Muli niyang inalala ang mga huling sinabi ni Sid na ang world reincarnation umano ay isang panimula lang sa pagtra-transform ng mundo. Dahil dito ay naisip kaagad ni Kai na may kasunod pang mangyayari katapos ng world reincarnation. Biglang lumitaw sa likuran ni Kyoko si Last Riser para iligpit na siya. Pero madali lang siyang nakawala dito at kaagad itong inatake.
Dahil sa pinsalang natamo nito ay minabuti nito na umatras muna. Nalaman ni Kai mula kay Kyoko na alam din pala ni Sid ang tungkol kay Last Riser. Dagdag pa ni Kyoko na ang Last Riser umano ang purong puot ng kanilang mundo. Sa kanilang apat ay tanging si Rat lang ang tumanggap ng walang pag-aalinlangan dito. Pero base sa ugali niya ay hindi siya aasa sa iba para lang magkaroon ng matinding kapangyarihan. Marahil ay mayroon siyang nais makamit na mas matindi pa sa World Reincarnation. Dahil nagpa siya si Kyoko na pumasok sa graveyard ay nagpa siya din sila Kai na sumama dito. Pagkadating nila sa pinakaloob ng graveyard ay bigla na lang nag-react ang code holder. Katapos ay narinig nila ang boses ni Sid na gusto silang papasukin sa ibang hinaharap na hindi umano nito napuntahan. Ipinasok silang lahat sa dimensyon kung saan katulad ito sa hitsura nung iniligtas ni Kai si Rin. Nakita nila sa unahan si Alfreya na siyang ikinagulat nila. Pagkalapit dito ni Riren ay naisip niya na isa itong petrification magic. Ngunit ayon kay Kyoko ay hindi ito basta-bastang petrification lang. Dito na nagpakita si Last Riser pero ang una nitong ginawa ay ibalik sila Jin at tanging naiwan na lang ay sila Kai, Rin at Kyoko. Naisip ni Kyoko na kaya siguro sila lang ang naiwan ay dahil may mga naalala sila tungkol kay Sid at kailangan na silang tanggalin sa mundo. Dahil dito ay wala na silang magagawa pa kundi makipaglaban na lang sa Last Riser. Pinagtulong-tulungan ito nila Kai at Kyoko dahil hindi makagalaw si Rin sa takot niya dito. Ngunit kahit anong pinsala ang nabibigay nila dito ay mabilis lang itong nakaka-recover tuwing pumapasok ito sa sarili nitong dimensyon. Tinanong ni Kyoko si Kai kung paano umano sila nakatakas dito. Matapos itong sabihin ni Kai ay kinuha ni Kyoko si Alfreya na siyang ikinagalit ng Last Riser. Dali-dali silang lumayo at matapos atakihin ni Kyoko ang Last Riser ay dito na nakagawa si Kai ng pinto palabas. Ngunit pagkalabas nila ay nagpa siya din si Last Riser na lumabas. Wala itong kaalam-alam na may inihanda na palang atake si Kyoko para sa kanya. Matagumpay nila itong natalo ngunit ilang sandali lang ay muli na namang may nagpakitang Last Riser sa kanila. Napansin ni Kai ang sobrang takot sa mukha ni Rin kaya sinabi ni Rin na ito umano ang nakalaban ni Sid habang pinoprotektahan siya. Ngunit sa huli ay nabigo pa din si Sid dahilan para madakip siya nito. Pagka-atake nito kay Kai ay mabilis na kumilos si Kyoko para atakihin din ito. Ngunit nagdahilan lang ito para madakip siya at maikulong sa isang magic circle. Gayunpaman ay hindi siya kagad nagpatalo at pinasabog ito gamit ang napakalakas niyang kapangyarihan. Tumilapo naman sa labas ang rebulto ni Alfreya na nakita nila Jin at Balmong. Kaya minabuti ni Jin na lumapit sa graveyard para tingnan ang nangyari sa loob. Buti na lang ay nakagawa ng barrier si Rin para maprotektahan sila ni Kai sa malakas na pagsabog. Matapos makumpirma ni Jin na ligtas silang dalawa ay muli namang bumangon ang Last Riser na nakaligtas din pala sa pagsabog. Minabuti nila Kai na lumabas na ng graveyard ngunit nagawa ng Last Riser na madakip si Rin. Pero sa kagustuhan ni Rin na makawala ay nakagawa siya ng atake dahilan para mapakawalan siya ng Last Riser. Mabilis na kumilos si Kai bago pa muling mahawakan ng Last Riser si Rin. Sa tulong nila Fallen at Balmong ay pinagtulong-tulungan nila itong labanan. Ilang sandali lang ay tumulong na din ang iba nilang kasamahan para polanan ng bala ang Last Riser. Habang abala ito sa pagsangga ay dito na sinamantala nila Jin at Riren ang pagkakataon na punteryahin ito gamit ang Elven Bow. Matagumpay nila itong napuruhan sa noo at lumikha ito ng napakalakas na pagsabog. Dahil dito ay nagkalasog-lasog ang katawan ng Last Riser. Ngunit ilang sandali lang ay bigla itong kumanta at dito na na-activate ang second level shift ng World Reincarnation. Nang makumpleto ito ay tanging sila Kai at Rin na lang ang natira. Maliban dito ay nabago na din ang kasaysayan sa pinakamalakas na hero o kay Sid. Matapos marinig ni Kai ang boses ni Sid na kakaiba na ay uminit kagad ang kanyang ulo dahil alam niyang si Last Riser lang ito. Nagpalitan sila ng atake hanggang sa tumulong na din si Rin. Ngunit nagdahilan lang ito para madakip siya ni Last Riser at isilid sa alternate space nito. Sa kagustuhan ni Kai na mailigtas si Rin ay nakalikha siya ng pinto na konektado sa pinagkulungan kay Rin. Sinubukan pa itong sirain ng Last Riser pero matagumpay pa ding nakalabas si Rin. Dito na ginamit ni Kai ang Elven Bullet na siyang sumira kagad sa code holder na hawak ng Last Riser. Napilitan ito na gamitin na ang totoo niyang katawan ngunit nakapwesto na pala si Kai sa kanyang likuran. Matapos itong mapuruhan ni Kai ay ginamit na din ni Kai ang code holder para tuluyan na itong tapusin. Nakita ni Kai si Rin na nakaharap sa alternate space at ilang sandali lang ay bigla na lang itong lumiwanag ng sobra.
Pagkadilat niya ng kanyang mata ay naulit muli ang nangyari nung una niyang makita ang code holder at nagulat siya nang makita din dito si Rin na nakagapos. Dito na siya tuluyang nagising at kaharap niya na si Rin. Kagad siyang niyakap nito sa sobrang tuwa na nagkamali na din siya sa wakas. Ilang sandali lang ay pumasok din dito sila Jin at Riren at dito niya na nalaman na nawalan umano siya ng malay matapos niyang matalo ang Last Riser. Dahil walang kaalam-alam ang mga ito sa mga sumunod na nangyari matapos niyang talunin ang Last Riser ay nagpasya sila ni Rin na hindi na lang ito sabihin. Nang maging okay na ang kanyang pakiramdam ay nagpasya silang lahat na muling pumasok sa graveyard para puntahan ang rebulto ni Alfreya. Napagkasunduan nilang lahat na isarado ang graveyard nang sa ganun ay walang makapasok dito na posibleng magdahilan para masira ang rebulto ni Alfreya. Para naman mas malaman pa nila ang iba pang impormasyon tungkol kay Last Riser ay naisip nila na si Rat lang ang posibleng makakasagot nito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Why Does Nobody Remember Me in This World Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina